Naranasan mo na ba? Kababangon mo pa lang. May kailangan ka ng haraping suliranin. May problema sa bahay, may kailangang bayaran, may responsibilidad sa trabaho o pag-aaral, may mga taong umaasa sa iyo. At bago mo pa matapos ang isang problema, may panibagong dumarating. Kaya minsan, hindi na lang ito tungkol sa pagiging negative. Talagang mabigat ang pinagdadaanan mo. At habang dumarami ang nangyayari, mas lalo mong napapansin na bumibigat ang pagdadala ng buhay. Isang problema na naman, isang bagong suliranin, isang bagong isipin na kailangang ayusin. Kahit may magagandang nangyayari, parang natatabunan sila ng bigat ng lahat ng kailangang ihanap ng solusyon. Sa psychology, may tawag dito, negativity bias. Mas tumatatak sa atin, mas mabilis nating napapansin at natatandaan ang mga negatibong bagay kaysa sa mga positibo. Bahagi ito ng paraan kung paano nagpa-process ng information ang ating utak. Pero isipin mo, paano kung hindi lang isang negatibong pangyayari ang kinakaharap mo? Paano kung sunod-sunod? Dahil may mga problemang kailangang talagang harapin. At dito pumapasok ang isa pang bigat, ang tinatawag na invisible load. Hindi lang ito mga bagay na ginagawa mo. Kasama rito ang lahat ng kailangan mong isipin, tandaan, planuhin at alalahanin. Ano ang kailangang bayaran? Ano ang kailangang ayusin bukas? Paano pagkakasahin ng oras, salapi at lakas? At kahit wala kang ginagawa minsan, dala-dala mo pa rin sila sa isip mo. Kaya kapag pakiramdam mo, ikaw lang ang may pasa ng lahat, hindi nakapagtatakang mapagod ka. Dahil hindi lang katawan mo ang nagtatrabaho, pati isip mo, hindi nagpapahinga. At kapag laging ganito ang buhay, maraming problema, maraming responsibilidad, mas madaling maubos ang emotional energy, mas mabilis kang ma-overwhelm, mas maliit ang pasensya, bumibigat kahit ang maliliit na problema. At kapag nagpatuloy ito, maaari itong mauwi sa chronic stress, anxiety, at emotional exhaustion. Paano kung mas lumala pa ang sitwasyon? Kung mas dumami pa ang intindihin at isipin? Paano natin magagawang malampasan at mapagtagumpayan ang ganitong sitwasyon? Kapatid na Israel, kitang-kita po at damang-dama ng maraming tao ngayon. Hindi lang po yung sunod-sunod at maraming mga suliraning dumarating po sa kanilang buhay, kundi maging yung bigat po ng epekto po nito sa buhay po ng bawat tao. At walang exempted sa bagay na yan. Halos lahat ng tao talagang nakararanas ng iba't ibang mga suliranin. At walang pinipiling edad, ika nga. Wala ring pinipiling kalalagayan sa buhay at sa pamumuhay, maging sa katayuan sa lipunan. Lahat ay nakararanas ng mga suliranin. Hindi rin nga po pinag-uusapan dito, kapatid na Israel, yung lugar kung saan po sila naroroon. Saan mang panig ng mundo, nakararanas ang tao ng iba't ibang mga suliranin, di po ba? Kaya sa discussion po natin ngayon, kapatid na Israel, makaka-relate po yung mga nakasubaybay po sa atin. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Biblia, aalamin po natin kung paano tayo makalalagpas sa lahat ng mga suliranin na maaari pong dumating sa buhay natin. Pero alamin po muna natin, kapatid na Israel, ano po ang nadarama ng maraming tao ngayon dahil po sa tindi ng mga suliraning nasasagupa po nila sa kanilang buhay. Mga kababayan, ganito po ang malinaw na sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan. Dito po, sa aklat ng mga awit sa 31 at Gs, ganito ang ating mababasa. Ang buhay ko ay dapat nang magwakas sapagkat lungkot na lungkot ako. Magwawakas ang buhay ko na lumuluha. Labis akong nalulumbay na anupat nang hihina na ako. Ang mga buto ko ay mahina na. Mga kababayan, hindi po ba totoong-totoo ang binabanggit na ito ng Biblia? Ito po ang halos
sinasabi at iniisip po ng marami. Ang sabi po sa talata, ang buhay ko anya ay dapat nang magwakas sapagkat lungkot na lungkot ako. Labis akong nalulumbay na anupat nang hihina na ako. Larawan po ng kawalan ng pag-asa. Hindi lang po basta sinabing nalulungkot eh. Inuri po, labis yung kalungkutan o yung kalumbayang nararanasan. Mga kaibigan, yun pong makadama po ng kalungkutan. Natural po na reaksyon yun ng tao. Pero kapag sinabing labis na kalungkutan na ang nadarama, hindi na po biro yun. Katunayang hindi na po biro, kapatid ng Israel, sa isang pahayagan po na inilathala online mula po sa WHO o World Health Organization. Yan po makikita ng mga nakasubaybay po sa atin sa kanilang screen na tinatayang 332 milyon na mga tao sa buong mundo ngayon ang nagdaranas ng depression dahil sa tindi ng mga suliraning nararanasan nila. Kapatid ng Israel, ano po kaya ang isang dahilan ng labis na kalungkutan na nararanasan po ng iba? Biblia pa rin po ang ating sasangguniin ukol sa katanungang yan. Pakinggan po ninyo, dito pa rin po sa talatang yan, sa awit 31:10 sa isang salin po ng Biblia, ganito ang ating mababasa. Ang buhay ko ay unti-unting nauubos. Sa bawat pagdaing, ang mga taon ko ay unti-unting napapawi sa mga pagbubuntong hininga. Pinagod ako ng aking mga ligalig. Pinulbos ang aking mga buto. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia. Nagdudulot po ng labis na kalungkutan sa mga tao ang mga nararanasang ligalig. Maaaring yan ay mga pagsubok, mga kahirapan, kaguluhan, sakit, at iba't iba pang mga suliranin. Sabi nga sa talata, dumaraing sila at pagod na anya sa tindi ng mga nararanasang ito. Ito pong tanong ngayon, kapatid na Israel. Dapat po bang ipagtaka ng tao kung dumarating man sa buhay niya yung matitinding mga ligalig, yung iba't ibang mga suliranin na sabi nga kanina nagdudulot sa tao ng kalumbayan o labis na kalungkutan? Mga kaibigan at mga kababayan, hindi na po natin ito dapat na ipagtaka sapagkat maliwanag po na ipinagpaunan na ito sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo, dito po sa Kawikaan, sa 1:27 hanggang 28 at 25, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Matinding ligalig ang darating sa inyo na tulad ng isang malakas na bagyo. Mga suliranin ay hahampas sa inyo na tulad ng isang malakas na hangin. Ang inyong mga ligalig at kalungkutan ay magiging napakatinding pahirap sa inyo. Kapag ang lahat ng bagay na ito ay nangyari, hihingin ninyo ang aking tulong. Subalit, hindi ko kayo tutulungan. Hahanapin ninyo ako. Subalit, hindi ninyo ako masusumpungan. Tumalikod kayo at hindi pinansin ang lahat ng aking mga payo. Tumanggi kayong tanggapin ang aking mga salita. Ito po ang pahayag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Maliwanag po ang sinasabi sa atin. Matinding ligalig ang darating aniya sa inyo tulad ng isang malakas na bagyo. Ano po bang idinudulot sa tao ng matitinding ligalig na kanila pong nararanasan? Ang banggit sa atin po ng Biblia ay maliwanag. Ang inyong mga ligalig at kalungkutan ay magiging napakatinding pahirap sa inyo. Sa gayong sitwasyon po, kapatid na Israel, ano po ang kailangan ng tao? Ang kailangan ng tao ay yung makatutulong sa kanya. Mga kaibigan, kapag dumarating po sa inyo ang matitinding ligalig at mga suliranin, kanino po kayo tumatakbo o lumalapit para humingi po ng tulong? Kasi mapalad po yung tao, kapatid na Israel, na sa panahon ng kanyang ligalig at mga suliranin, meron siyang maaasahang mahal niya sa buhay, Kapwa o niya. kaya o kapwa po niya, yung malapit sa puso niya na
inaakala niya na makatutulong sa kanya, pero alam naman po natin na may limitasyon yung tulong na kayang ibigay po ng kapwa natin sa atin, di po ba? Kasi ang lahat naman may kanya-kanya talagang pangangailangan. Opo. Kaya higit po kanino man, kapatid na Israel, sino po ang may maitutulong po sa atin sa panahon ng ligalig at ng mga suliranin? Mga kaibigan at mga kababayan, sa ganyang mga sitwasyon, wala pong higit sa lahat na makatutulong sa atin at makauunaw at makapagbibigay ng ating mga pangangailangan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos, sapagkat siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya lamang po, alinsunod dun sa talatang binasa natin, ano po ang babala ng Diyos sa tao? Ang sabi niya, kapag ang lahat ng bagay na ito ay nangyari, hihingin ninyo ang aking tulong. Subalit, hindi ko kayo tutulungan. Hahanapin ninyo ako, subalit, hindi ninyo ako masusumpungan. Ano po kayang dahilan, kapatid na Israel, bakit po sinabi ng Diyos na kapag humingi ang tao ng tulong sa Kanya, hindi niya sila tutulungan? Hindi kasi tinanggap, hindi sinunod ang payo o salita o utos ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung nagiging kawawa na nga ang tao doon sa kalagayang nakararanas po siya ng matitinding ligalig at matitinding suliranin, lalo palang kawawa ang tao kapag wala siyang pag-asa na makatanggap ng tulong na mula sa Panginoong Diyos sa panahon ng mga ligalig at mga suliranin. Paano po magkakaroon ng tao ng pag-asa na matamo niya yung tulong na kailangan niya sa panahon ng mga ligalig at mga suliranin? Mga kaibigan at mga kababayan, ganito po ang maliwanag na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan sa aklat po ng mga awit 112, 1, 6 hanggang 7, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Purihin ang Panginoon, Alleluia! Mapalad, maligaya, may mabuting kapalaran, dapat kainggitan, ang tao na natatakot, may pagpipitagan at sumasamba sa Panginoon, na labis na nasisiyahan sa kanyang mga utos. Hindi siya makikilos magpakailanman. Ang matuwid na walang ikinukompromiso, ang tapat, may mabuting katayuan sa Diyos, ay mapapasawalang hanggang gunita. Hindi siya matatakot sa masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na nakapirme, na nagtitiwala, nakasandal at nananalig sa Panginoon. Mga kababayan, maliwanag po ang pahayag sa atin ng Biblia. Ang sabi po, mapalad, maligaya, may mabuting kapalaran, dapat kainggitan ang tao na natatakot, may pagpipitagan at sumasamba sa Panginoon. Sila rin ang mga taong nasisiyahan sa mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. Ito ang kanilang sinasampalatayanan at sinusunod. Mapalad sapagkat sila ang meron pong pag-asa sa pagtulong ng ating Panginoon Diyos. In all fairness po, kapatid na Israel, maraming tao po ngayon ang nagpapahayag na sila ay naglalagak ng pagtitiwala, ng kanilang pag-asa sa magagawa ng Diyos sa kanila sa panahon ng mga ligalig at mga suliranin. Yung pagtitiwalang yun, hindi lang basta sinasabi, kundi pinatutunayan pa nga nila sa pamamagitan ng ginagawa nilang mga pagsamba. Pero ang tanong, kapatid na Israel, kung po ba ang tao'y nagsasagawa ng pagsamba di umano sa Panginoong Diyos, ay magiging matatag na talaga siya sa harap ng mga suliranin? Tatanggap na ba siya ng mga pangako ng Panginoong Diyos? Tiniyak din sa atin ng Biblia ang pahayag kanina, sila rin yung merong mabuti o tamang kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Sa makatwid, kapatid na Israel, yung mayroong mabuting katayuan o kaugnayan sa ating Panginoong Diyos, sila yung mga taong nakahanay doon sa mga taong tatanggap ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng kanilang mga ligalig at suliranin. Maaring yan naman ang kiniklaim ng iba. Kami may kaugnayan kami sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan po ng Biblia, kapatid na Israel, sino po ang pinakikilala ng Biblia na may mabuting katayuan o kaugnayan sa Panginoong Diyos? Ganito po ang maliwanag na sagot sa atin ng Biblia, mga kababayan. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Roma, sa 5:1, 8 hanggang 9, ganito ang maliwanag na pahayag po sa atin. Pakinggan po ninyo. Kaya nga, yamang tayo'y inaring dapat, pinawalang sala, idineklarang matuwid, at binigyan ng tamang katayuan sa Diyos
sa pamamagitan ng pananampalataya, hawakan nating mahigpit ang katotohanang taglay natin ang kapayapaan ng pakikipagkasundo upang magkaroon at magtamasa ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Mesiyas, ang pinahiran. Subalit, ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo, ang Mesiyas, ang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat pinawalang sala, ginawang matuwid at dinala sa tamang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa galit at puot ng Diyos? Mga kababayan, maliwanag po ang itinuturo sa ating ito ng Biblia. Ipinakilala po ni Apostol Pablo ang mga taong mapalad sa paraang inari silang dapat, pinawalang sala, idiniklaraan niyang matuwid at dinala sa tamang katayuan o tamang kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Opo, sino po sila na nagkaroon po ng tamang katayuan o kaugnayan sa ating Panginoong Diyos? Sila rin ang binabanggit sa atin ng Biblia na nakinabang sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ligtas na sila sa galit at puot ng ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya mga kaibigan, ito po ang dapat matiyak ng tao kung siya man ay dumaraan sa matitinding mga ligalig at mga suliranin upang magkaroon siya ng pag-asa sa pagtatamo ng tulong at pagliligtas ng Diyos. Dapat kabilang siya sa mga nakinabang sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo o sa mga taong tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ialin po ba, kapatid na Israel, ang ipinakikilala po ng Biblia na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20 at 28, ganito po ang maliwanag na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kahawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan at mga kababayan, maliwanag po ang sinasabi sa atin ng Biblia na ang Iglesia ni Kristo ang siyang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gayon, mga kaibigan, ng mga taong may tamang katayuan o kaugnayan sa Diyos, kaya kanyang tutulungan, kanyang ililigtas, ay ang mga nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Huwag po ninyong ipagkamali, hindi po namin ito sinasarili, itong kapalarang ito. Ito nga ang dahilan, kaya patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyo na magsuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ibinabahagi namin sa inyo ang kapalarang magtamo ng pagtulong at pagliligtas ng Panginoong Diyos sa panahon ng mga suliranin, higit sa lahat ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa araw po ng paghuhukom. Mga kaibigan, pinakahahangad po ng palatuntunang ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago lamang po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanang tinanggap namin. Amen. Sana po nakinabang ang lahat ng aming mga taga-subaybay Opo. upang matutong harapin ang iba't ibang mga suliranin sa buhay na ito. Opo. Huwag mawalan ng pag-asa, kundi makapagtaguyod pa at makasama namin sa tunay po na paglilingkod sa iyo Opo. sa loob po ng Iglesia ni Kristo Opo. at makatiyak ng kaligtasan
pagdating po ng araw ng paghuhukom. Amen. Panginoong Jesus, patuloy kaming tulungan at ipamagitan Opo. para matanggap po namin lahat ng aming mga dalangin. Amen. Ama, patuloy mo pong kaawaan ang buong iglesia, Opo. ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, Opo. at patuloy din pong pagpalain ang pamamahala po para patuloy kaming mapangunahan Opo. sa aming ginagawang mga paglilingkod. Amen. Buo ang tiwala at pag-asa namin. Narinig mo na po kami sapagkat ang lahat po magalang naming hinihiling Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.